We heard the conversation between Jesus and Peter the Rock at kung paanong itinatag ni Jesus ang simbahan sa batong ito. Marahil marami sa inyo ang magtatanong, ano nga ba ang simbahan at para saan ba nga ito talaga? We call our church as the Catholic Church. It is the church that Christ built on Peter. We heard the conversation between Jesus and Peter the Rock at kung paanong itinatag ni Jesus ang simbahan sa batong ito. We call our church as the Catholic Church. It is the church that Christ built on Peter. It is the church that Christ built on Peter. It is the church that Christ built on Peter. Narito na naman po ang inyong programang Expose the Truth. Muli po mga kaibigan at mga kababayan, ako po'y lubos na bumabati sa lahat na nakasubaybay dito sa ating programa. Sa patuloy po ninyong pagsuporta, ako po'y nagpapasalamat sapagkat malaking tulong po ito bilang nangangaral po ng salita ng Diyos. At sana po mga kaibigan ay ipagpatuloy po ninyong sumubaybay dito sa ating pinag-aaralan. Balik po tayo mga kaibigan sa ating pag-aaral tungkol po sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia, na kung saan mga kapatid at mga kababayan ay ang pinag-aaralan natin, inaalam natin kung ano po yung kaisa-isang Iglesia ng Diyos na itinatag po ng ating Panginoong Hesukristo, na yun po ang marapat nating aniban para tayo po'y may kasiguraduhan sa pagkaligtas. Sa panahon ngayon, hindi po lingid sa atin mga kapatid na patuloy po ang pagdami ng mga sekta na nairirehistro mga kaibigan kung ano-ano po yung mga pangalan at ginagamit nila yung pangalan ng iglesia na nasa Biblia. Kaya hindi na po natin masisi yung mga tao na nawawalan na po sila ng gana kasi nalilito na po sila kung ano po yung dapat nilang aniban. Kasi sabi ng iba, kami ang totoo dahil ang tawag sa amin ay Iglesia ni Cristo. Sabi naman ng iba, hindi, kami ang totoo, kami ang tama kasi kung basahin mo ang history, kami yung karugtong ng mga apostol. Yun naman ang sabi ng iba. Yung iba naman mga kapatid, como pangalan, Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Diyos na buhay, Iglesia Temple of God, yung pangalan nila, kami ang totoo. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, ulitin ko po, gaya ng sinasabi ko sa mga nakaraang video, hindi po yung pangalan ang batayan. Maganda po kung yung pangalan ay talagang dapat tawagin mo sa pangalan ng Diyos. Pero hindi natin may pagkakaila na napakarami na pong gumamit sa pangalan. Kaya kung magsuri ka, hindi na doon sa tawag o nairehistro sa sect. Hindi ka na doon magbatay. Saan ka magbatay mga kaibigan? Dapat alamin mo yung iglesia ng Diyos na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Naging kasangkapan para may tatag itong iglesia na ito, alamin mo yung kanyang aral, turo, para maikumpara mo. Hindi ko mo iglesia ng Diyos yung pangalan ng sekta na kinaaniban mo ay tama na dahil kapangalan yung nasa Biblia, ay hindi po. Dapat masuri mo kung alin po ang aral, turo ng iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Mga kaibigan, gaya ng ating napag-aralan sa nakaraan, mga kapatid, nakita natin yung isa sa mga palatandaan o katunayan sa Iglesia ng Diyos, sa ayon po kay Apostol Pablo. Gusto ko lamang pong ulitin para makapag-recap po tayo mga kaibigan. Ang napag-aralan natin sa nakaraan ay ibinunyag po ni Apostol Pablo yung relihiyon na kanyang nakagisnan kung bakit siya umalis at pumunta sa Iglesia ng Diyos
Kasi meron siyang nakitang aral o gawain doon sa kanyang kinagisnan na relihiyon ng mga Hudyo, ito nga yung Judaismo mga kaibigan, ay iniwan niya. At siya mismo ang nagsabi kung anong klaseng relihiyon po yon, mga kapatid. Kaya sabi dito sa Galatia 1, sa versikulo 13, ganito ang ating mababasa. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraan panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Nalalaman na natin sa nakaraan mga kaibigan na si Pablo po ay ang unang sekta na kanyang kinaaniban ay relihiyon ng mga Hudyo. Ito nga yung tinatawag nilang Judaismo. Kung paanong aking iniusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. So nung nasa iglesia ng mga Hudyo o relihiyon ng mga Hudyo, si Pablo, ay inuusig niya ang iglesia. Sa 14 sabi niya, at ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako, sabi ni Pablo, sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. So nakita natin mga kaibigan na yung iglesia na hindi sa Diyos naniniwala sa mga salit-saling sabi. Kaya kung ang iyong iglesia ay okay lang na maniwala ka sa mga pamahiin, sa mga salit-saling sabi, ay hindi po yan tama, no? Kasi hindi lamang po si Apostol Pablo ang umiwas sa ganung klaseng relihiyon, yung mga naniniwala sa mga salit-saling sabi, mga kaibigan, dito po sa libro ng ikalawang Pedro, pati si Pedro Pati si Pedro talagang, hindi lang si Pablo ang nagtuturo na bawal sa loob ng iglesia ng Diyos yung mga pamahiin, mga kathang isip, mga salit-saling sabi, kundi pati po si Pedro. Sabi dito, yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo, na gaya ng ipinahihiwatig sa akin ng Panginoon nating Hesus Kristo. So dito sa ikalawang Pedro kapitulo 1 versikulo 14, sinasaysay po ni Pedro yung kanyang malapit ng pagkamatay. Matanda na kasi dito si Apostol Pedro. Matanda na po dito si Apostol Pedro. Na kung saan si Apostol Pedro, sinasabi ng mga iglesia katolika, si Apostol Pedro daw ay pinatay na ipinako patiwarik ayon sa kasaysayan. Pero ako kasi mga kapatid, ayon dito sa aking nabasa, si Pedro ay hindi po namatay na ipinakong patiwarik. Kasi kung atin pong lawakan ng pagkaunawa dito, sabi niya, yamang aking nalalaman na dumating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo. Alam ni Pedro mamamatay na matanda na siya na gaya ng ipinahihiwatig sa akin ng Panginoon nating Hesus Kristo. Hindi naman niya sinabi na ako'y papatayin na. Papatayin na ako. Walang ganoon. Kundi ipinapahiwatig o ipinaparamdam ng Panginoong Hesus Kristo na siya'y malapit na siyang mamatay. Dahil matanda na po. Sa 15, sabi niya, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi pagkamatay ko'y inyong maalaala ang mga bagay na ito. Ano yung gusto ni Pedro na maalala po ng mga nasa loob na totoong iglesia? Ano yung katuruan nila doon sa loob ng iglesia? Sapagkat kami, sabi ni Pedro, ay hindi nagsisisunod sa mga kathang ginawang mainam
noong aming ipinakikilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Maliwanag po dito mga kapatid, na yung mga nasa loob ng totoong iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po sila naniniwala sa mga kathang isip, yung mga pamahiin, katha. Yung katha kasi mga kaibigan ay gaya yung mga naniniwala sa mga horoscope, yung naniniwala sa mga istorya, na wala namang katotohanan, walang basihan, yung paniniwala na bawal daw magwalis kapag gabi kasi winawalis mo daw yung blessing. Kung magwalis ka naman sa gabi, hindi naman blessing yung winawalis mo, kundi mga dumi naman. Kung yung dumi ay blessing, di kunin mo na lang yung mga basura dyan sa kapitbahay mo, ilagay mo lahat doon sa bahay mo para punong-puno ka na ng blessing. Kung ganon, at tapos wag mong tatanggalin. Yun yung mga kathang isip. Yun po yung mga kathang paniniwala na walang batayan. Huwag ka daw maligo kung may patay. Huwag ka daw lalabas kung namatayan ka ng asawa o tatay, nanay. Huwag ka daw lumabas. Bawal. At huwag kang kakain doon sa burol. Kung, for example, tulad ko, kung namatay ang aking ama, bawal na kumain ako doon sa burol. May paniniwalang ganyan eh. At ang karamihang gumagawa ng ganyan mga kaibigan, itong mga miyembro ng Iglesia Katolika. Bagamat sinasabi po ng mga taga punto por punto na hindi po nila turo yan nga'y pinagbabawal, kaya lang pinagtatakahan ko sa misa kasi kapag dumalo ka, hindi naman sinasabi yung mga bagay na yon. Kaya yung mga miyembro nila ay hindi nila tuloy na nalalaman. Kaya kapag tayo po mga kaibigan ay pumupunta sa mga outreach, doon sa mga bahay-bahay para magbahagi ng salita ng Diyos, nakikita mo yung mga ginagawa nila kapag mayroong pong birthday, makikita mo yung ginagawa nila, nag-aalay sila ng hain doon sa sulok. Makikita mo, meron silang mga belief na hindi po aral ng Biblia. Kapag tanungin mo naman sa mga pare, hindi namin aral yan. So, ibig sabihin yan ay aral ng mga pagano. Pero, hindi nila sinasabi sa kanilang mga miyembro. Kaya yung kanilang mga miyembro, okay lang. Paglalaban pa yan. Pero, hindi po sinasabihan ng mga pare. Ang importante lamang po kasi ang mga ibang relihiyon, mga kapatid, ay wala silang pakialam kung tama yung ginagawa mo. Ang importante, makapag-abuloy ka, mayroon kang maibigay na obligasyon, offering, ayun, walang problema. Hindi ka nila sinasabihan na bawal ang mga yan. Punong-puno ng mga miyembro, at hindi lamang po sa mga Iglesia Katolika, Hindi lamang po sa kanilang mga miyembro. Mayroon din mga miyembro ng mga born again, miyembro po ng mga Pentecostal, yung mga relihiyon, katulad natin, katulad nating mga sekta na marami pa, mga kapatid, ating nakikita na kahit po sila ay nasa iglesia na hindi katoliko, pero punong-puno pa rin sila ng paniniwala ng mga pamahiin. Yan po mga kapatid ay hindi po pinapahintulutan ng mga apostol, at sila po ang nagsasabi, itong mga apostol, na hindi nila ginagawa yon. Sa makatuwid,
Ang malinaw po dito mga kaibigan, ang totoong iglesia, ang pagkakakilanlan sa tunay na iglesia ay hindi po dapat sumunod o lumakad sa lakad ng mga paniniwala ng mga paganismo, mga kababayan. Tulad yung mga pamapamahiin na yan, horoscope na yan, kayong mga defensor ng Iglesia Katolika, wag lamang po kayong magaling magsalita dito sa YouTube. Lumabas kayo, Jared. Napakatapang po ninyo, akala nyo kayo totoo, lumabas kayo, tignan po ninyo yung mga miyembro po ninyo, lulong sila sa mga pamahiin. Jando, huwag kayong magbulag-bulagan, mga bulag. Bulag ba talaga kayo? O, buti pa nga yung bulag, alam mo bulag eh. Pero yung nagbulag-bulagan, mas grabe yon. Kasalanan po yun eh, yung bulag-bulagan eh. Maganda pa nga yung talagang bulag eh, may pag-asa pa. Pero itong ginagawa po ninyo, nagbulag-bulagan kayo, sabi ninyo, hindi nyo aral. Hindi nyo aral yung maghain-hain sa mga puntod, maghain-hain sa mga sulok ng bahay kapag may okasyon. Ba't hindi nyo ituturo ito sa simbahan? Yung mga miyembro po ninyo, ginagawa nila, nakikipag-away pa nga sila sa amin eh. Nasasaktan sila eh. Kinaiinisan tayo mga kaibigan, mga kababayan, itong mga miyembro ng Katoliko eh. Tuwing sasabihin natin yan eh. Kapag sanabi naman natin sa mga taga punto por punto, sabihin nila, hindi namin aral yan, SL. Hindi namin aral yan. Hindi nyo pala aral, ba't di nyo sabihan yung mga miyembro po ninyo? Sabi nyo, yan yung mga inosenteng Katoliko. Inosente pala eh. Ba't di nyo sabihan? Ba't sa misa po ninyo ay hindi nyo sinasabihan? Ang ginagawa kasi sa misa unang basa. Ganon. Pangalawang pagbasa. Tapos kapag nabasa, tiniklop na yung Bible, wala na. Hindi ko lang kasi alam yung mga kanta nila eh. Tapos, peace be with you, peace be with you, also with you. Ganun lang. Magkurus-kurus na. Okay na yon. Magkwento-kwentaan yung mga nasa likod. Wala na. Makita lang ang mga tao na sila'y pumunta sa simbahan. Kala mo'y banal na sila. Mga kapatid na taga punto por punto, kung talagang hindi nyo aral yan, dapat ituwid po ninyo. Napakarami. May tita nga ako. Tita ko, kapatid ng tatay ko. Katikista. Lagi kaming nag-aaway. Nagsusumbatan. Pinipilit nga yung mga pamahiin. Bawal daw magsagad pag may burol. Kapag nakaburol yung pamilya mo at magsagad ka, bawal. May susunod daw. Sino nagsabi walang susunod? Pag may namatay sa pamilya mo, may susunod na naman dyan. Kahit hindi ka magsagad. Bawal daw kumain ng mga bilog-bilog, yung mga may buto. Kasi tutubuan ka daw ng mga bilog-bilog. Ano bang klaseng pamahiin yan? Aral na, sabi nyo hindi nyo aral. Pero yung mga miyembro po ninyo, punong-puno sila ng mga kathang, walang katotohanan, kathang isip nga eh. Kaya sabi ni Apostol Pedro, mga kaibigan, sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, sabi niya, sabi niya dito, pagsikapan ko na sa tuwi-tuwi na, pagkamatay ko, sabi ni Pedro, iyong maalaala ang mga bagay na ito. So itinuturo ni Apostol Pablo na bawal sumunod yung mga pamahiin. Ang nasa loob pala ng iglesia, yung mangangaral pala ng iglesyang totoo, ang tinuturuan yung kanilang mga miyembro na huwag sumunod sa mga pamahiin. O kayo yung kasunod. Si Pedro ang unang papa po ninyo. Ginagawa nyo ba yung gawa ni Pedro na papa po ninyo na sinasabi po ninyo? Ang turo ni Apostol Pedro, tinuturuan niya yung mga miyembro, huwag silang sumunod sa mga ugali ng mga tao, sa mga kathang isip nila.
Ba't hindi ko nakikita sa inyo? Mga kaibigan, ba't pa kayo galit kapag sinasabi namin ito? Ay naku po mga kapatid at mga kababayan, no? Sana po makita natin ang mga bagay na ito na talagang katotohanan po ito mga kapatid na yung nasa loob ng iglesia ng Diyos na totoo. Ito naman mga miyembro po kasi mga kapatid, sinabi lang na kami yung karugtong. Ang unang papay si Pedro. Ang unang papa ay inilipat kay Ganire hanggang umabot kay Pope Leo XVI. Ayan. Pero hindi mo nakikita yung itinuturo ng mga apostol, hindi naman itinuturo ng kanilang mga papa. Pati yung mga pare. O tingnan mo, Jando. Akala nyo kayo yung magaling. Magaling kayo sa debate kasi sa pandaraya. Meron kasi kayong rules na sinusunod, yung rules ang nagtuturo sa inyo. Kaya hindi mailitaw yung katotohanan. Kaya nga hindi ako pumupunta dyan sa punto na yan dahil nakita ko po yung kanilang pandaraya sa pamamagitan ng kanilang rules. Wala kayong panalo sa mga rules ng mga taga-punto por punto mga kaibigan. Kaya tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan. Hindi kayo mananalo dyan. Pandarayan nila yan. Mga kapatid. Kapag tanungin mo, hindi yun ang ating topic. Kapag sabihin mo yung mali sa Iglesia Katolika, ay hindi yan ang ating topic. Dapat manatili tayo dito sa topic. Katarantaduhan yan dyan do. Yan ang tinatawag na pandaraya para maitwist yung katotohanan. Kaya wala akong gana sa mga ganyan. Kung gusto nyo, kayo pumasok sa akin. Pag-usapan natin kung ano po yung aral ng totoong iglesia ng Diyos. Mga kaibigan. Yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, hindi yung mga relihiyon na tinawag na iglesia ng Diyos. Kasi yung aking kinaaniban, iglesia ng Diyos na buhay din. Pero, yung nakikita kong mali at hindi ayon sa Biblia, iniiwan ko yon. Mga kaibigan, free naman tayo mag-research free naman tayo magsiyasat mga kaibigan Pero itong mga miyembro po, como maganda yung suot, mayaman yung nagsasalita, kapanipaniwala, ayan na, hindi na nila pinapatunayan sa Biblia. Sa Biblia po, si Apostol Pedro, isa sa kanyang ala-ala sa mga nasa loob ng iglesia, yung mga miyembro, bago po ako mamatay, sabi ni Pedro, sana man lang ay lagi po ninyong maalaala ang mga bagay na ito. Sabi ni Apostol Pedro. Ano yon? Na sa aming pangangaral, sabi niya, hindi kami lumakad sa mga kathang isip. Yung mga miyembro po kasi mga kapatid, naku po mga kaibigan, nagkasakit lang ng ulo pumunta na doon sa ano yan? Naghula-hula na. Nakakalungkot po. Kapag pagsabihan mo, ikaw pa masama, meron ka bang maitutulong? Mapagaling mo ba ako? Yun ang sabi nila. Kasi itong mga ministro po nila, itong mga tagapangaral nila, hindi nila sinasabi ang katotohanan. Nakakubli o mayroong pong takip yung katotohanan kasi nagbibigay sila ng abuloy. Nakakatakot po kayo. Dahil sa abuloy, natatakpan ang katotohanan. Natwitwist po yung katotohanan, mga kaibigan. Isa pa sa mga sinasabi ni Apostol Pedro, mga kaibigan, dito sa unang Pedro, Kapitulo 4, sa versikulo 3, ito yung pinapaiwasan ni Apostol Pedro na umiwas na kayo dyan, umiwas na kayo sa dati nyong pagkatao, sa dati po ninyong kalagayan. Sapat na yung nakaraan, sabi ni Pedro. Ano po yon? Unang Pedro, Kapitulo 4, sa versikulo 3, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon,
upang gawin ang hangad ng mga hentil. Ito yung mga gawain ng mga hentil. Yung mga hentil, ito yung mga tinatawag nilang mga paganismo, pagano, no? At lumakad sa kalibugan, sabi niya, sa mga masasamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam, na alin? Na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. So, paglalasing, ang lakad ng mga pagano ay paglalasing. Saan mo na naman nakikita ito, mga kaibigan? Kung ikaw ay sinasabi mo nasa loob ka ng iglesia ng Diyos, dapat iwasan mo yung mga bagay na ito. Kasi doon sa loob, yung katanggap-tanggap sa iglesia ng Diyos, hindi na dapat gumawa ng mga ganun. Kung minsan, sa nakaraan ay, yun ang lakad mo, ngayon, at nasa loob ka na ng iglesia, dapat iwasan mo na yon para mapabilang ka doon sa iglesia ng Diyos na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Kahit pa iglesia ng Diyos, pangalan ng iglesia mo, kung hindi mo naman tinutupad, baka yung pangalan lang ng iglesia mo, itawag lang, inangkin lang yung nasa Biblia. Ang totoong nakaanib sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia, basahin mo yung kanyang katuruan. Tapos, isabuhay mo. Yun yung tinatawag na kailangan yung application ng isang tunay na miyembro ng iglesia ng Diyos. Umanib ka lang, mga kapatid, huwag kang magtayo na pangalanan mo, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, Temple of God, ano pa yung mga iba, Church of Christ. Marami kasi magkakapare-pareho pangalan na inirehistro sa sect. Yan ay pangalan lang na inirehistro. Pero hindi ibig sabihin, kayo yung tinatag ni Kristo, hindi. Kung paano po ang pag-anib doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia, yung aral, ang aniban mo, yung turo. Umanib ka doon sa turo. At huwag mong gamitin na como ikaw ay umanib at sumusunod, pinagmamalaki mo naman sa mga tao, kami lang nakakasunod, kami lang ang itong iglesia lang namin ang talagang naninindigan, nakakasunod. Yun na yung ipinagmamalaki mo, ginagawa mo ng kayabangan, mali din yon. Mali din yon, mga kaibigan. Pagmamayabang din yon. So, nakita natin yung iglesia ng Diyos ay walang katulad, hindi niya katulad yung iglesia ng demonyo. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung ano yung iglesia ng demonyo? Yung tanong po kasi natin sa nakaraan, lahat po ba ng mga iglesia ngayon o mga sekta na nakarehistro ay sa Diyos? Merong hindi, mga kaibigan. Meron pong sekta na hindi sa Diyos. Alin po yon? Yung Church of Satan. Diyan sa Colombia, sa Amerika, ewan ko kung saan pa yung mga iba. May mga itinayo po silang mga iglesia o Church of Satan. Na yung Church of Satan, ito mga kapatid, panuorin na lang natin. A God that cares more for the sanctity of their own name than the welfare of their people. A God blind to the suffering of those who would praise His name. Luciferi excelsi. Here you gather those forced to be molded in the image of that
which claims you, and then be grateful for it. Accused, guilty of sins that we did not commit. Taught that should we fail, Kung we inyo have to pong beg for napapansin, mga forgiveness or pay kapatid, an eternal price. ito ilang tao Grace na to ito'y believe talagang hindi that sa who Diyos we eh. are is wrong. Then Isa free sa kanilang yourself ginagawa, from that mga device. kaibigan, dun sa harap, meron silang malaking krus. Malaking krus eh. Krus yun. Nga lang, baliktad doon sa krus ng mga Katoliko. Pababa po yung mas maliit. Pababa yung krus ng demonyo, sa Katoliko naman pataas. Pero wala namang pinagkaiba dyan. Krus pa rin yan eh. Binaliktad lang. No? Binaliktad lang. Walang pinagkaiba yan, mga kaibigan. Nagtataka lamang po ako. Ewan ko kung sino yung gumaya dyan. Kung yung Church of Satan ba ay ginaya niya lang yung Iglesia Katolika or ewan natin. Pero yung Church of Satan, mayroong pong cross sa harap. Doon sa harap, nakikita nyo naman eh. At ang isa sa ginagawa po nila, mga kaibigan, itong Church of Satan, kapag bumautismo po sila, ay sinusulatan nila yung kanilang noo ng krus. Sinusulatan nila yung kanilang noo ng krus, mga kapatid. May krus po sa kanilang noo. At saka kapag bumautismo, no, mga kaibigan, meron pong krus sa kanilang noo ni sinusulatan. Alam nyo, kahit sa Katoliko, mga kapatid, kapag sila po'y magbinyag ng mga bata, pinapaliguan nila ng isa o dalawang kutsara ng tubig, pinapaliguan nila, inaano lang, pinapatak. Yung iba, binabasa naman. Pero sa totoong iglesia ng Diyos ay hindi po wisik eh. Hindi lang dalawa o isang kutsarang tubig eh. Kundi ilulubog talaga, as in talagang ilulubog. Yun po ang ginagawa doon sa loob ng iglesia ng Diyos. Pero itong Iglesia Katolika, mga kaibigan, ay kapag binibinyagan ng bata, may similarity doon sa Church of Satan. Na yung Church of Satan ay sinusulatan nila yung noo ng mga magiging kaanib o yung bagong bautismo. Ganun din sa Iglesia Katolika, kapag bininyagan nila yung bata, sinusulatan din nila yung noo ng bata eh. Ewan ko kung ano yung nilalagay, oil yon or ewan ko kung exorcist oil or holy water, ewan ko. Basta sinusulatan nila yung noo ng bata ng cross. Nilalagyan din ng cross. Ba't ganun? Mga kaibigan, ba't ganun? Maraming similarity. Magkapareho. Gaya na lamang po itong, ito pa mga kapatid, ang dami eh. Ito pa, yung mitre ng pare, papa, mayroon pong simbolo ng tulad ng star. Logo ng Satanism, meron doon sa mitre ng Papa. Magkapare-pareho sila, no? Katulad yung mitre ni Dagon at saka yung mitre ng Papa, medyo, ewan ko lang, ba't ang dami nilang similarity, mga kaibigan? Tulad din itong yung rod. Ewan ko, bakit ganon? Bakit magkapareho sila doon sa pagmamay-ari ng demonyo? Sa dami-dami ng, ewan ko, ba't napakarami? Nagtataka lamang po ako, mga kaibigan.
itong tungkod, magkapareho. Nakikita ko dyan sa mga, may mga tungkod talaga yung mga pari eh. O tulad nito mga kaibigan, may hawak yung larawan ng demonyo na cross, ganun dun yung papa. Maraming similarity, no, mga kaibigan. Gaya na lamang po yung kamay ng rebulto, ewan ko anong rebulto ito, rebulto ng kambing na demonyo. At kung titingnan po ninyo, yung kanyang kamay nakaganon, no? Yung kamay niya, no? Nakaganon. Ewan ko anong sign yan. Pero ang pinagtatakahan ko, pati yung Jesus na kanilang ginawang rebulto, nakaganyan din. Nakaganyan din. Magka-similarity. Pati yung mga papa, tignan niyo po ninyo, nakaganon din yung mga papa eh. Mga kaibigan eh, nakaganon din. At pati yung tinatawag nilang Maria na may kalong-kalong na kalong-kalong niya si Kristo, no? Alam niyo po ba kung saan ang original yan, mga kapatid? Ang original dyan, kung saan nila kinopya yung larawan ni Maria na may kalong-kalong na bata, ay doon sa asawa ni Nimrod na si Semiramis, na ang kalong-kalong niyang bata ay si Saul. Yan yung tinatawag nilang Saul Invictus. Saul Invictus. O yung tinatawag nilang Sun God. Sun God. Kasi, ayon sa history, hindi naman po tayo lubos na naniniwala sa mga history, pero mayroon namang mga totoo sa history, kaya lang hindi tayo nagbabatay doon ng katotohanan. Pero, ayon sa kasaysayan, yung Tower of Babel na pinamumunuan ni Nimrod, mga kaibigan at mga kababayan, walang sinabi doon sa Biblia na yung asawa ni Nimrod ay nagngangalang Semiramis. Sa history mo mababasa na yung asawa ni Nimrod ay pangalan niya ay Semiramis. Na ang anak nila ay si Saul Invictus. Bagamat hindi po nakita yata ni Nimrod yung kanyang anak, pero nung namatay si Nimrod, como siya yung tinaguriang tagapagligtas ng mga tao nung araw, kasi si Nimrod po, mga kaibigan, ayon sa Biblia, ay isang magiting na mangangaso, na kung saan ay tagapagligtas ng mga tao, magaling sa pagpatay sa mga mababangis na hayop, na kapag meron pong hayop na sisira sa mga tao, siya yung papatay, mangangaso, magaling. Kaya tinawag nilang tagapagligtas si Nimrod. Hanggang sa umabot sa punto na nung namatay, wala na silang tagapagligtas, doon na lumitaw yung sinabi sa kasaysayan na, sabi ni Semiramis, yung Nimrod na kanilang tagapagligtas hindi umiwan sa kanila, kundi nandun po sa araw. Doon sa sun, sa araw, mga kaibigan. Doon na nag-umpisa yung ginagawa ng mga paganismo na pagsamba sa araw. Sa araw. Nag-umpisa kay Semiramis. Noong nagtayo sila ng Tower of Babel, nung ginulo po ng Diyos ang kanilang pananalita, nagkahiwa-hiwalay sila, nagkahiwa-hiwalay na, pero hindi natanggal sa kanila yung paniniwala sa paniniwalang paganismo. Kaya yung
rebulto ni Semiramis, dala-dala ng bawat bansa kung saan sila napunta. Na iba-iba na lamang po ang pangalan. Tulad na lamang po, Semiramis, yung una. At dito nila kinuha yung picture po ni Maria na may kalong-kalong na bata na Niño Jesus. Yan ang original niyan, mga kapatid, mula sa Diyos-Diyusan. Nililinlang lang tayo ng mga historiador o itong mga nililinlang lamang po tayo itong mga pari, mga kababayan. Kung sa bagay, hindi ko naman kayo pinipilit, no, mga kapatid. Pero dapat magsuri po tayo. Sa Biblia po, bawal na magkaroon ka ng imahen na luhud-luhuran mo. Kahit anong klase pang imahen yan. Kahit pa sinasabi nilang imahen ni Maria, imahen ni Kristo, hindi naman yan Diyos-Diyusan. Pero ang original yan, mga kapatid, si Maria na yan, kung saan nila kinuha, kinopya, yung kanyang larawan na may kalong-kalong na Niño Jesus, doon sa rebulto ni Semiramis na Diyos-Diyusan. Yan ang totoo, mga kababayan. No? Yan ang totoo. At napakarami pa, mga kababayan, tulad yung Sunday. Alam niyo po ba kung sino gumawa yung araw na Sunday? Kung bakit na pinapasamba ng mga tao, itong mga Iglesia Katolika kasi ang namuno dyan sa tinatawag na Sunday Law, mga kaibigan, na ito naman yung sinasabi ng mga Sabatista na tatak ng Antikristo, yung Sunday Law, na yung nag-worship ng Sunday ay natatakan na ng Antikristo, sabi nila, kasi ang batayan po nila yung Sunday na araw, yung day na tinawag nilang Sunday, kinuha nila doon sa yung araw kasi andun daw si Nimrod na Diyos-Diyusan, asawa ni Semiramis, kaya ginawa nila yung Sol Invictus, araw ng kapanganakan ni Sol Invictus. Kaya sila sumasamba sa araw ng linggo para ang talagang sinasamba nila hindi ang Diyos kundi yung araw, Sunday. Sa next, mga kapatid, talakayin natin yan, ipaliwanag natin yan. Marami kasi mga tulad lamang po yung picture ni Maria na meron pong tignan nyo yung mukha niya, may maraming araw yan eh. Araw yan. Araw yan. Gaya yung mga papa na kung saan meron silang itinataas na hugis araw. Yan, simbolo yan ng Sunday or pagsamba sa araw. Yan yung sinasabi ng mga ibang pananampalataya, yung ating mga kasama na tumutuligsa sa kanyang mga aral. May punto naman talaga, mga kapatid. No? Kaya, hindi mo pwedeng sabihin, sinasabi nila, sila yung karugtong ng Biblia, sila ng totoo. Hindi po, mga kapatid. Yung aral ang batayan dito, hindi pangalan, hindi po yung mahalaga yung pangalan kasi ang sa Diyos ay tinatawag sa kanyang pangalan, pero sa dami na magkakapangalan, ang titignan mo na dito bilang patotoo yung aral. Mas maganda. Hindi na yung pangalan. Kasi maraming tinatawag na mga pangalan na yan, magkakapareho na yan. Ang titignan mo na lang yung turo, aral. Doon mo ibabatay. Ito ba'y nasa Biblia? Ito ba yung iglesia na itinatag ni Kristo sa Biblia? Doon mo ibatay. No? Yan po, mga kaibigan. Sa next video, mga kapatid, ay pagpatuloy po natin ang pagsusuri tungkol po sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ang totoong pagkakakilanlan. Para may kumpara natin, para makita natin kung yung relihiyon ba na ating nakagistan ay yan ba ay
tatag ni Kristo o hindi? Ito ibubunyag natin, i-expose natin dito sa ating programang Expose the Truth para mapagkumpara po ng mga tao. Huwag muna kayong magalit, mga kaibigan. Pakinggan nyo muna. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, dito sa ating programang Expose the Truth.